Ngayong gabi, tayo na't lumipad at alamin ang tagumpay ng mga Pinay at OFW sa Hong Kong. Magandang gabi, Pilipinas at buong mundo. Welcome to Kaytanan Action with Boy Abunda. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nagmamasid sa atin ngayon. Well, unang-una sa ating Panginoon, Happy Father's Day sa Diyos Ama. Of course, sa lahat sa atin, Happy Father's Day. So, when we celebrate Father's Day, it's also a celebration of, who we are in the sense na parang, ako lumaki ako may peace and mind kasi nandyan si tatay. I wanna honor fathers today, but I wanna dig deeper also ng konti na bakit yung iba nating mga problema sa Pilipinas nakaugat sa feeling ng pagiging orphan or parang minsan feeling natin wala tayong matakbuhan na magulang. Diba? So, Father's Day is a day to celebrate, to honor, but it's also a time to think about our national identity. Bakit? Kasi although we get our identity from both, you get your name from your father. I mean, as a general rule. So I think yung identity ng isang bayan nanggagaling rin dun sa parang who do we believe are the fathers of our nation, no? So let's go a little bit deeper from our individual fathers to as a nation po, how will we celebrate Father's Day? Pero may tanong ako, Kuya Alan, dahil Father's Day ngayon, and you and Senator Pia would talk about Compañero, a formidable, big name, accomplished man. He was a lawyer, he was a legislator, he was a very good human being. I've heard a lot of stories about Compañero Rene. Was it difficult for you to be in the shadow of a great father? In general, Kuya Boy, hindi. Talaga? Parang napaka-overwhelmed kasi ng love. Ang mahirap na part lang yung discipline at expectation niya. Pero yung expectation ng world iba. Kasi nga, parang tatay at nanay na may wings na in one sense, pag tinignan mo tatay o nanay, parang ang laki ng shadow. Okay. But on the other hand, yung wing parang nakaganyan. So, for example, Kuya Boy, isang kwarto lang tinutulugan namin. 2-in-1 na yon kasi mahal ang kuryente nung panahon na yon. So, ngayon pa rin naman, pero dati lalo na. No? Number 2, gusto kasi niya, kahit late siya umuwi, kita niya kami. So, dun sa bed niya, sila ng mami, sa couch si ate, tapos naglalatag kami, 3 kami. So, every night, makikita niya kami. Pag gising, usually gising na siya, pero pag hindi, punta doon, kiss lang sa kanya bago magbihis for school, no? It's more of, Kuya Boy, na parang uhaw na uhaw kami sa attention at sa oras niya. That's why sobrang special tong Hong Kong. Kasi in one sense, sa amin, dito namin siya nasosolo eh. So once a year, towards towards the 90s na, or late 80s, 90s, once a year, bawal mag-shopping the whole year, mag-iipon siya, tapos 4-5 days, dito kami, solo namin siya. No? Mami ko at mga anak solo. Oo. Kaya tayo nagdiriwang po ng Father's Day. Marami tayong mga kwento, marami tayong mga pasasayahin dahil sa ating mga games. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasama ko po si Atty. Matt at Atty. Mark. Narito pa rin ho tayo sa Hong Kong para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. So narito po tayo ngayon sa Tanong ng Pilipino at ang unang tanong ay manggagaling po kay Lindy. May kaibigan po ako nasa Pilipinas, ang wife niya. Nakasama yung anak sa una niyang nakarelasyon. Gustong i-adapt nung anak ng asawa niya. Pwede po ba yun kahit nandito yung kaibigan ko sa Hong Kong? You can do that. You can adopt. Ang tawag doon step parent adoption. Kinakategorize siya as relative adoption kasi usually, siyempre, in this case, yung biological mother,
gusto niya rin naman ma-improve yung status nung anak niya into a legitimate child. Kasi ngayon, born outside of wedlock siya. So, affected yung certain rights nung bata. So, with this, yung step-parent, i-adapt para pasok na siya sa family. So, it's as if legitimate child na siya nung dalawa. Sa mga ganito situation, talagang inaano naman yung best interest of the child. Yun lagi ang paramount consideration. If ever nasa yung prospective adoptive step-parent is abroad, tapos hindi siya makaka-appear, kaya siya ginawa administrative na rin yung process at hindi na judicial. Tama. So, to allow flexibility. But the only standard is the best interest of the child. So kung may ma-assess naman, even remotely siguro, yung certain, or there are certain mandatory personal appearances na pwedeng i-waive for the purpose of making sure lang na even if nandito siya, ma-assess pa rin natin yung compatibility ng prospective step-parent, ng adoptive parent, and the child. Pwede naman siguro yun. Na hindi natin magagawa before because of the court system. Ako ang gusto ko doon sa sinasabi ninyo ay yung biological mother who is now married to another man who is not the father of the child, di ba? Ang gusto ko doon sa prosesong yun, kasi yung bata, magiging klaro sa kanya na adopted siya. Kasi hindi pa rin matanggal-tanggal yung stigma ng being adopted or being adoptive parents na sana'y ito yung isa sa mga wishes ng aking puso na dumating yung panahon na marami sa atin ay, napakarami sa atin ay nanggagaling po sa sinapupunan ng ating mga magulang. Pero meron, ika nga ng dakilang Barbara Walters, mga bata naman na dinadala dito sa mundong ito ng sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating puso. Born out of the hearts of parents. And that's exactly why pinadali natin yung proseso ng pag-aadopt. Appreciated natin ngayon yan. Samantala, narito naman po ang pangalawang katanungan. Ang tanong number 2 ay galing naman kay Christina. Yung isa kong kaibigan, tinawagan ng stepdaughter niya na nasa Pilipinas. Bilang pasasalamat daw sa kanya dahil siya ang nagpalaki nito, ay gagawin daw siyang life insurance beneficiary nito. Pwede po ba yon? The answer is yes. Under our insurance code, malaya ang isang tao na may insurance policy, yung insured person, to designate kung sino yung gusto niyang maging beneficiary. Kahit wala silang blood relations. Yes. Hindi required na kailangang kamag-anak or blood relative. Alam mo, hindi ko alam yun. Yes. Dito to, akala ko automatic na kailangan nanay, pinsan, kapatid, yung gano'n. Hindi pala. Yes po. Alright. Kasi yun yung usual na assumption. Siyempre, yung closest to you, yun yung layman's point of view nga eh. Okay. Meron lang mga very specific circumstances na ito yung mga pagkakataon na itong taong to ay hindi mo pwedeng gawing beneficiary. Katulad? Katulad halimbawa na kabit. So as a matter of public policy, syempre hindi dapat natin i-encourage yung mga ganong klaseng pinoprotect natin yung relasyon. family as an Hindi natin institution. ini-encourage, pero nangyayari. Of course. Yes. So therefore, prevent natin yung mga bagay na mag-i-incentivize for people to engage in those kinds of relationships, no? Pero pwede bang gawin mong beneficiary and I'm serious, alagang aso, halimbawa? I think hindi pa ganun ka-advance yung laws natin. Pero you know that it's valid na naririnig na natin yung mga kwento kahit sa mga mana ay merong mga high-profile personalities sa buong mundo na nag-iiwan na ng kayamanan sa kanilang mga pets. I've heard it sa US. Although kasi sa US medyo liberal Very talaga liberal. sila sa law. Sila Okay. like they give their pets kumbaga legal personality. Correct. Unlike our laws. Wala Sa pa. laws kasi natin hindi pa natin sila kinoconsider. Dalawa lang po ang personalidad sa batas natin. Natural person or juridical person. Natural person means tayo, mga tao. Okay. Juridical persons, mga korporasyon, Those mga created by partnerships. law. Yeah. Klaro tayo dyan. Christina, maraming salamat. Samantala, narito naman po ang tanong ng Pilipino number 3 at ito'y mula sa ating kababayan dito sa Hong Kong na si Anne. Mayroon akong kaibigan dito at gusto niya i-video call yung mga anak niya. At sabay-sabay silang gumawa ng last year niya. So bilang tatay, gusto niya gawin ito habang buhay pa siya at malinaw ang pag-isip. Legal mo pa ang ganong proseso? Ito boy, perfectly legal. Actually, tama nga yung ginagawa niya. Habang clear pa yung isip niya, habang kaya pa, gawin na yung last will. Yun to yung usually advice sa mga lawyers para pag
alam mo, sakit kasi kapag yung mga story na ganyan, lalo yung mga kahit close kayo magkakapatid, magkakapamilya, tapos kapag namatay yung Nagkakasira. parents, di ba, dahil lang sa pera, dahil lang sa property, magkakaanuhan kayo. Pero ang tanong ko dito sa tanong na ito ay, ang tatay gusto maka-video call ang kanyang mga anak dahil gusto niyang masulat nga yung last will. Nasaan kaya ang nanay? I would assume na yung kanyang ila-last will, kung meron man asawa, ay yung kanya lamang. I'm a bit confused. Or do we assume na walang participation dito ang kanyang asawa kung buhay pa? Ako, nung narinig ko yung tanong, I'm assuming na wala na yung mother. Okay. Pero if nandiyan pa yung mother, you can only give technically half your property. Yes. Right. Kasi kayong spouses, property niyo is merged into one. So hati kayo ron. So whatever you give sa will mo, kalahati lang ng total property mo. So naka-video call, hindi yung video call mismo yung last will mo under the law kasi meron lang tayong two kinds, yung holographic will and yung notarial will. So holographic meaning it is entirely written, handwritten by the testator, meaning yung tatay, yung gagawa ng will. So signed by him and then dated by him. In this type of will, hindi mo kailangan ng witnesses. So perfect sa atin kasi through video call siya. Pag may witness kasi, kailangan nilang pumirma pa rin sa will mo. So ito yung isang way na para maging valid yung will niya. So habang nagvi-video call sila, di ba, nag-explain siya anong gusto nyo, sinong gusto ng ganito, and then susulat, tapos pirmahan niya. So, yung other will? In fact, that is the only way na pwede maging valid yung process na ginagawa niya sa pagsusulat ng will. If it is a holographic will, na sinusulat niya habang nag-uusap sila. Pero, kasi the usual will that we know is what is called notarial will under the law, no? In this case, kailangan doon kasi ng witnesses, at least three witnesses who will witness yung pagsusulat, at yung mga witnesses na yun will also sign the will in the presence of each other. Which of course, hindi mo yan magagawa kung naka-Zoom call. So, may mga desisyon na po yung Supreme Court dyan, anong ibig sabihin ng in the presence of each other. So, dapat talaga as in physical yon, or in fact, even if, or in a way na dapat nakikita nila na how it, na hindi naman yung kailangan pagka-draft. literal na What kind of a will is this? Na dapat may Notarial witnesses? will po. Ay, yung notarial will, kailangan merong witnesses. May witnesses po. Okay. Ang holographic, hindi kailangan. Hindi kailangan. In fact, that's the usual will na ginagawa ng mga people who are parang in the brink of death. Okay. So naglalast, habilin sila. Okay. So sinusulat na lang nila. Pinapadali mo ang buhay ng mga naiiwan. And it preserves the family. It preserves, I like that, it preserves the family. So ayan po ang ating tanong ng bayan na may kinalaman po sa mga ama. Lahat po ng inyong mga katanungan ay ipadala lamang po sa amin dito sa Cayetano in Action dahil ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ngayong araw ng mga ama, bibigyang pugay natin ang mga haligi ng tahanan, mga tatay, stepfather, at maging mga kababayang OFW sa Hong Kong na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Pakinggan natin ang bawat kwento ng pag-ibig, panluloko, tagumpay, at sakripisyo sa likod ng kanilang katatagan. Isang OFW ang humingi ng payo kay Kuya Alan at sa kanyang mga abogado, mga haligi ng kaalaman sa batas para mabawi mula sa nagtaksil na boyfriend sa Pilipinas ang mga pera at gamit na naipundar niya. May habol ba siya sa mga ari-arian kahit hindi sila kasal? Alamin sa payo ni Kuya Alan. Sa isang espesyal na pag-alala ngayong Father's Day, bibigyang pugay natin ang legasiya ng isang ama, abogado ng bayan at tinig ng hustisya na si Senador Rene Compañero Cayetano. At makikilala rin natin ang isang stepfather sa Hong Kong na tumayong matatag na haligi para sa kanyang pamilya. Dalawang huwaran, iisang mensahe ng pagmamahal sa salamat. Tuklasin ang masasayang pasyalan sa Hong Kong. Alamin ang dapat gawin kapag kwestiyon sa immigration o nasira ang bagahe. Dahil ang kaalaman at kahandaan ang haligi ng matagumpay na paglalakbay. Mula Bulacan hanggang Hong Kong, ipinamalas ng isang Pinoy ang husay sa sining at graphic design. Bilang tagapagmana ng talento ng kanyang ama, naging haligi siya ng ilang prestihiyosong publikasyon sa Asia habang patuloy na itinataguyod ang kulturang Pilipino.
ang kanyang kwento ng tagumpay. Tampok ngayong gabi sa Aba, Ask Boy Abunda. Ngayong Father's Day, sama-sama nating saluduhan ang lakas, pagmamahal at paninindigan ng lahat ng mga haligi ng tahanan. Dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.